May bagong balita po tayo ngayon para kay Renz Abando dahil alam nyo ba na si Renz ngayon ang inaasahang magbubuhat ngayon para sa kanyang team. Bunsod dito ng pag-alis ng dalawang players. Yung isa lumipat ng isang team at yung isa naman sumali daw sa military. At si Renz po ngayon nagiging mentor ng mga kasamahan niya. Pangalawang update natin, meron daw isang Pinoy na napaka-shooter na mula din sa KBL ang magiging pantapat raw kay Renz Abando. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Binalita ng isang KBL insider na may dalawang players po mula sa kanilang team na anyang KGC ang aalis. Yung isa lilipat ng team at yung isa naman ay sasali daw sa military. Star players pa naman daw ang mga ito kaya ang team ni Abando ay naghahanap na ng mga kapalit nila. Habang wala pa, may sinabi po ang management at may pakiusap dahil nakikita ng anyang KGC na si Abando ay nasa kanyang prime years at top condition kaya si Renz daw ang magiging tagabuhat sa team. Parang pinipressure siya. Siya ang unang aasahan nila para makaabot muli sa KBL Finals. Nakikita rin ng management na ang ganda ng performances niya sa World Cup kahit medyo kulang ang playing time na binigay. Kahit sa kapiranggot na minuto na pagkakasya yan ni Renz para makatulong sa steals at blocks. Grabe yung blocks niya, puro mga kilalang player pa ang pinahiya niya. At dahil nga doon, mas nakilala pa si Renz hindi lang sa Pilipinas at sa Korea, kundi sa mga team sa Europa. May mga samot-saring offers agad ang nagsidatingan pagkatapos ng World Cup stint niya. Pero ang anyang KGC mas nilakihan pang offer at nirenew siya ng up to 3 years. As in maximum offer ang binigay ng mga Koreano sa kanya. Alam ko na kahit hindi sabihin ng management, ginagawa talaga ni Renz ang trabaho niya. Hindi po siya yung tamad sa court. Hindi siya yung tipo na hinahype lang ng mga Pinoy para sumikat. Hindi siya ganon dahil makikita mo talaga kahit sa ang tournament pa siya maglaro, kitang-kita mo yung ebidensya ng ability niya na napaka-high leaper at athletic. Balingkinitan lang yan pero napakataas tumalon. Makikita din sa larawang to na parang mini-mentor niya ang kanyang teammate. Bilang isang key player na nasa full condition ngayon, asahan natin na yayanig na naman ang mga Abando fans at ang anyang KGC team ang isa sa mga top teams para sa next season. Maraming Koreano ang may espekulasyon na baka mahihirapan raw ang anyang KGC nito dahil wala na ang kanilang dalawang best players. Baka kukulangin nga raw ang kanilang front court at mahihirapan silang makapag-penetrate sa loob. Well, sa nilalaro niya ngayon talagang ang ganda po ng performance niya, talagang all out lagi at kaya palang ganda ng pinapakita niya ngayon dahil umaasa sa kanyang anyang KGC. Kumbaga ang ibig sabihin po nito, ang buong core ay iikot sa kanya kasi pansin ko ngayon mas mahaba-haba ng playing time na binibigay sa kanya at mas nagiging komportable pa ngayon si Renz sa court. Kahit pinipressure siya ng management pero yung laro niya walang ka-pressure. Ibang klase talaga ang dating ni Renz, solid every game. Sana lagi na tong isama sa gilas kasi ang mga ganitong player talagang kailangan natin sa mga international tournaments. Mukhang nasusuklian naman ni Renz ang limpak-limpak na bayad sa kanya ng anyang KGC. Good luck sa iyong KBL career, Renz! Tara, next update naman tayo. Usapang KBL pa rin. Alam nyo ba na meron pang isang pure Filipino na gaya ni Renz ang meron ding amazing skill set? Napaka-promising ng performance niya at tanging ang Samsung Thunder ang nakadiscover sa kanya. Isa siyang Asian quarter player na meron pong ability to shoot at ito po ang kanyang expertise. Sino ba siya? Siya si Evan Nava. Sa pagkakaalam ko, lumaki ito sa States at doon din nagkolehiyo kaya hindi siya masyadong nakilala sa Pilipinas. Ito yung player na sinasabi nila na mas magaling pa daw kay Renz when it comes to shooting na nagkaka-average ng 55% efficiency dito. Tsaka hindi rin ito kabado gaya ni Renz. Isang bagay lang napansin ko kay Evan, hindi siya versatile. Hindi gaya ni Renz, halos 3 posisyon ang kaya niyang laruin at ibang klaseng athleticism. Si Evan walang athleticism pero makikita mo na meron siyang pang Pinoy style talaga na galawan, lalo na pag nagdi-dribble drive. Sa ngayon, hindi pa masyado natutuklasan si Evan pero once na tumaas pang kumpiyansa niya, kung pala rin mas mabigyan ng mahabang playing time, baka mabibigyan na rin si Evan ng mas stable din na kontrata na pang long term. Sa ngayon, sinusubukan mo ng obserbahan ng Thunder ang consistency niya kasi yung pagka-shooter niya ang kailangan nila. Sayang naman kung mapupunta sa iba. So kapag consistent ito, magaling mag-initiate ng punto, siguradong mabibigyan siya ng mahabang panahon sa Thunder at nang sa ganon, mas makilala pa siya ng ilang mga Pinoy at buong KBL guy ni Renz Abando. At sana, mas dumami pa nga ang mga Pinoy na makikilalang abilities globally at nang sa ganon, magamit din natin sa national team in the future. Ang bagong discovery na si Evan Nava ay magiging successful din kaya ang karera sa KBL? Or ito na ba ang papalit sa pangalan ni RJ Abrientos?